Hey guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito kay Yeshua Ramirez sa kanya pong nakakagulat na revelasyon naman talaga na maiuugnay nga po sa Kim Pao. Kumbaga dito sa revelasyon niya na to ni Shu at pagsagot sa isang interview ay nagkaroon po ng kalinawan ng ilang mga bagay tungkol sa Kim Pao. Nagkaroon ng kalinawan sa isipan ng mga fans na pag-uusapan at pinag-uusapan na ngayon ng mga fans. So ano nga ba yan? Ano nga bang kaugnayan ni Shu or yung sinabi ni Shu at mga revelasyon sa Kim Pao? No? Pero bago natin yan pag-usapan at alamin, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba, lalo na kung isa po kayo sa araw-araw nag-aabang ng updates, ayuda, ganap, lalong higit sa lahat, mga events nila Kim and Paolo. Yung gusto po ninyong masubaybayan ang Kim Pao ko, nasa tamang channel na kayo. Kaya i-click nyo na yung subscribe button natin. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo Avellino, sagot na natin yan. Samantala, narito naman ang ilan sa mga reaksyon na atin pong pag-uusapan ngayong gabi. Reaksyon hinggil sa mga previous balita natin. Ito yung mga comment po ng ating mga taga-subaybay. So, first comment po ay mula kay Ma'am Norma Dayag. Shout out po sa inyo, Madam, at magandaran kami. Sabi niya rito, Gandara good PM. Gandara, never in the history of movie world that these two popular couple are very in demand despite of all the odds and difficulties you were able to surpass. Well, that's life. Bawat tagumpay may kaakibat na kalungkutan. Well, accept it and fight for it. Nasa age of maturity. Kaya you know what is right and wrong. Kayo na talaga ang pinagtagpo ni Lord. Kim so understanding to Pao, and she loves all what Paolo's love, especially Aki. Gandara, are they taking their vacation? In what country? Nako, wala pa po usapan kung saan yan. So, wala pa po tayong balita. If kailan din, sa Christmas ba, or bago matapos ang buwan. Di po tayo sure. But kung sakali, di ba, maganda pong balita yon para makapagpahinga po sila at makapag-unwind. And saka kahit naman po, sa kahit na anong bansa naman po, di ba, Ma'am Norma Dayag, importante magkasama sila. Pero yung iba sabi sana sa Dubai ulit kasi super special ng Dubai sa Kim Pao. So ayun, anyway, sa pagpapatuloy, so they will be out of this Christmas season. Saan kaya silang babakasyon kung ito ay legit? Yes, I saw it. Two bodyguards approach Kim after her ganap at Christmas celebration. Talagang hindi sila hinihintuan ng mga haters ang Kim Pao para sirain ang pagmamahal nila. God bless them both. So, ayan, mapag-usapan lang nga natin yung sinabi ni Ma'am Norma Dayag na ganun talaga ang buhay. Bawat tagumpay ay may kaakibat na kalungkutan. So, dami rin blessings ng Kim Pao, no? And tingnan nyo, lagi rin pong may mga kapalit talaga na issues and all ganyan. Pero okay lang. Kasi sa kabila naman po ng mga trials na yan, hindrance, at ano pa man, tagumpay naman po ng Kim Pao ang kapalit. Kumbaga, mga natatamasa nila ngayon, deserve man
Pero ganun talaga ang buhay, susubukin at susubukin tayo. Pero for me, always naman pong nagwawagi sila Kim and Paolo dahil sa kabila ng mga pagsubok, napagtatagumpayan nila ng nananatiling humble, nananatiling mabait, nananatiling in God's sign, nasa liwanag sila. 'Di ba? Hindi sila nalilihis. So, doon naman po ako hanga kina Kim and Paolo. Hindi rin sila talaga makakain ng kadiliman. Kaya patuloy lang din yung blessings nila. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Ma'am Emelita Brayones. Maganda rin gabi po sa inyo. Dapat lang talaga nakasama si Pao o kung hindi man siya kasama, papantayan niya si Kim. Kasi yung mga kumukuha lang ng tiyempo yan. May kumukuha ng tiyempo lang yan. Para makalapit kay Kim. Huwag niyong i-find ng isa't isa upang hindi makasingit ang mga gustong umepal kay Kim. Kaya nga mas okay na Kim Pao na lang ang mag-partner forever. Huwag na silang i-partner sa iba. Total, big hit naman ang mga project ng Kim Pao. Medyo kinakabahan ang Kim Pao Lancia. Mabuti na lamang at pinasag kaagad ni Kim. Wala nang Kim Herald. Kim Pao na ngayon. Kaya sana Pao, ipahalagahan mo ang pagmamahal ni Kim. Alam naman namin na mahal mo si Kim. Magtulungan kayong dalawa upang labanan ang mga bashers. Road manager at manager niya, yung kasama niya. Siguro pinasamahan ni Pao. Kasi nilapitan kaagad nung dalawa si Kim. Nung makitang lalapit sana si Gerald. Alam niyo, nakakatuwa nga kasi at least diba, even wala doon si Pao, bukod sa bodyguard, kasi alam niyo naman, hindi naman bawat oras nakabuntot yun. Or bawat segundo, nakabuntot. So, puti na lang dyan yung mga mapagkakatiwalaang friend ni Kim Chiu, like Enchong, na talaga namang ginawa talaga ang lahat para harangan si Gerald that time. Pero, yun, thank you so much talaga. May mga nakabantay kay Kim para protektahan siya. Kudos din talaga sa peer group nitong si Kim, di ba? Samantala, ayon naman po dito kay Ma'am Mirna Rajal, maganda ng gabi. Shout out na rin po sa inyo kung kayo'y nanonood ngayon. Sabi niya, casual na lang sila at pinoprotektahan ni Kim yung relationship nila ni Pao. Sabi nga niya, sa Showtime, bardagula nila ni Darren na loyal din daw siya. So, ayun nga. Nakakatuwa nga yung tapatan. Ay, hindi, tapatan. Ay, hindi. Pagiging tapat. Nahawa na dun sa mag-best friend. But anyway, sarap lang pakinggan talaga. Kasi hindi lang naman sa salita, kundi sa gawa. Talaga si Kim Chiu po ay napaka-loyal. No? Kaya, napakaswerte ni Pao. Hindi na niya kinakailangang mag-worry. Kasi si Kim, wala rin naman pong ginagawang kahit na ano pa man para, alam niyo yun, ikasama ng loob ng partner niya. May nabasa nga ako na si Kim daw talaga yung dapat na pakasalan. Opo, kakasal-kasal talaga si Kim Chiu, papangarapin mong pakasalan. Kaso sinayang lang ng mga taong playboy, mga taong sakim sa pita ng laman. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa current interview lang ni Shu Ramirez kasi siya po itong bagong calendar girl ng Hinebra. So, na-interview siya rito hinggil sa kasal. Kaya naman, napagtanto na ilang mga fans ng reason kaya pala wala pa rin pong pag-amin sina Kim and Paolo. So, ngayon, baka 2026, maging malaya na po at mayroon na tayong marinig na pag-amin sa Kim Pao. Kasi ito yung sinabi ni Shu Ramirez hinggil sa kanya. Kung kasama na daw ba, kung may kasama daw ba sa kanyang kontrata na hindi pa siya pwedeng magpakasal.
Montreal. Pag namin nag-contract na po yun pag sinabi. So, ayan, kung dinig ko at ang dinig ng marami is end of contract na po yun kapag sinabi ko. So, ibig sabihin, talagang, based sa interpretasyon ng maraming mga fans, bawal pala talaga mag-asawa kapag you're a calendar girl. And kasama siya sa contract. Kasi bakit sasabihin end of contract na yun kapag sinabi niya? Yun yung interpretasyon ng iba. And dahil naging calendar girl po si Kimi, sa Tanduay naman, ngayon 2025, yan, suportahan pa rin po natin ang Tanduay. Hindi pa po tapos ang 2025. May mga upcoming celebrations pa po tayo. So, cheers with Tanduay. Uy, grabihan na. Ayan na nga. Marahil yun ang dahilan kung bakit di pa umaamin sila Kim and Paolo. Pero pagdating ng 2026, maybe may madinig na tayong pag-amin sa kanila kasi tapos na ang contract sa Tanduay. What do you think? Ano inyong masisay tungkol dito, guys? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chikas. Marami pong salamat.